Angeline's POV. Ngunit kahit sang anggulo ko tingnan, wala pa ring halong biro o pananakot lang ang sinabi ni Andre. Sinabihan niya ako maghanap na ng abogado. Ha? In advance lang siguro pero hindi pa ngayon. Mali mo mag-change mind pa siya tapos gusto niya magkakasama na lang kayo sa isang bahay. Ay, kakilig! Tamad ko siyang tiningnan. Hinintay na matapos sa pagkilig niya. Nang mahalatang di naman ako napangiti sa ginawa, tumikim ito at nag-peace sign. Napabuntong hininga ko. Paano kung totohanin niya? Saan ako hahanap ng abogado? Huwag mo nga munang isipin, Angeline. Mas mabuti pa mag-bonding na lang kay ni Adi. Kasi duda ko na makakapag-bonding pa kayo eh. Kung sakali man niyang totoo yung sinasabi mo. Seryosong saan nito? Ganyan nga din ang iniisip ko eh. Baka wala nang mangyaring hearing. Alam nating wala akong laban, Nadia. Napanguso ito at di na may galaw ang hawak nitong ice cream. Maghanap tayo ng hati na abogado. Yung tipong isang gabi lang bayad ka na. Sira. Mas makukulong tayo kung ganyan ang hahanapin natin. Humalakhak ito at tinaas baba pa ang kilay. Nailing ko na lang iniwan siya roon. Kinagabihan, di ako makatulog at niyakap lang na mahigpit si Adi. Ayoko mag-isip na negatibo, ngunit hindi ako bulag sa sitwasyon. Alam ko isang pitik lang ng daliri ni Andre makukuha niya si Adi kung gugustuhin niya. Kahit puyat at kulang sa tulog, niyaya kong mamasyal ang anak ko sa mall. Wala na rin namang saysay ang magtago pa lalo na't alam na rin naman ni Andre. May trabaho ako, Angeline. Ligwak ako kapag ma-absent ako. Sinadya na nag-aayos na ng bag. Pilit ko siyang niyaya pero sa huli kaming dalawa lang ni Adi ang nagtungo sa mall. Diretso kami ng palaruan. Mama, I have no more tokens. Sigaw niya at napalabi pa. Naiiling akong ngumisi. Magpapapalit pa ba ako o kakain na muna tayo? Sandali itong nag-isip ngunit lumapit din ay kinangiti ko. Where do you want to eat? I want to eat there. To that big red bee? Di na ako nakipag-argumento pa at dumiretso na sa fast food na napili niya. Lahat ang gusto niya in-order ko. Natawa pa ako matapos kumalat ang sauce ng spaghetti sa gilid ng bibig niya. Messy, Adi. Eat slowly. Paalala ko. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Nangangiti kapag napapatingin siya sa akin. Kung ako lang, ayoko mawalay sa akin ng anak ko. Kung pwede lang baguhin ang kapalaran, mas gugustuhin kong hindi na lang siya nakilala ni Andre. Nalungkot ako sa naisip, ngunit nang lingunan ako ni Adi, agad kong pinaskil ang ngiti. Mama, kailan ako magsa-school? Inosenteng tanong nito bago umiba ang tingin. Nangunot ang noo ko at sinundan ang tinitingnan niya. Batang babae na tingin ko kindergarten pa lang base sa uniforme niya. Gusto mo na bang mag-school? Mabilis itong tumango. Tinangoan ko siya at inabotan ng tubig. Sige, bibili tayo ng gamit mo pero ako muna ang teacher mo, ha? Alright, Mama, I'm behave. Pagmamayabang pa nito. Dumiretso na nga kami sa bookstore pagkatapos kumain. Hawak ko ang tray habang si Adi namimili ng notebook, pangkulay at kung ano pang matipuhan niyang bilhin. Are this enough, Mama? Nilingon ko ang basket na napangiwi. Sobra na, baby. Balik ko ang iba, ha? Nakakaintindi itong tumango. Tahimik na humawak sa damit ko habang binabalik naman ang ibang gamit sa bawat estante. Mama, I want a book. Mahinang request nito. Nilingon ito ang lalagyan ng mga libro. Napangiti ako at walang pagdadalawang isip, hinila siya patungo roon. Masusi siyang naghanap ng librong gusto niya. Pinagtitinginan pa siya ng iba kung kaya't nahihiya ito ng bahagya. Ang cute niya, magkaiba ang mga mata. Di mapigil ang bigkas ng babae sa gilid ko. Saan niya po nakuha? Karagdagang tanong nito. Hinarap ko siya at maliit na ngumiti. Inborn, mana sa tatay. Ganyan din ang tatay niya. Paliwanag ko rito. Ang gwapo niya sa mga mata niya pero sigurado mabubuli siya sa school. Hindi kasi normal yun eh. Baka tampulan siya ng tukso. Hindi ko tuloy mapigilan ang mag-alala para sa anak ko. Simple na lang ako ngumiti sa babae at binalikan ng tingin si Adi. Ngunit talagang binugso na ng kaba ang puso ko matapos hindi siya makita sa harapan. Naalarma ako at napabilis ng lakad. Sinuhid ng tingin ng area ngunit hindi ko siya makita. Adi, simpleng tawag ko. Naglakad-lakad pa ako ngunit natigilan matapos marinig ang mga hikbi niya sa bandang dulo. Anak? Napabilis ng lakad ko patungo dito. Nagsalubong ang kilay ko at umusbong ang galit ko matapos makita pinapagalitan siya ng isang babae. This is not a playground, kiddo.
Stick to your mom's skirt and do not run everywhere. Look what you've done to my dress. It's a mess. Di ko pinansin ang litanya nito o ang itsura. Ang focus ko na kay Adi na umiiyak at nakaluhod sa seheg. Adi! Tinakbo ko ang distansya at agad sang inayos ng tayo. Sinuri ang buong katawan niya at pinanasan ng luha at agad na niyakap. Mama, she's bad! Sumbong pa nito sa akin. Ngayon pa ako masama? My gosh! Next time miss, wag ka mag-anak, hindi mo kayang alagaan. Irritableng sigaw nito. Pumikit naman ako na mariin. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Ayokong mag-eskandalo kaya't hanggat maaari, gusto ko magpasensya. Huminga ako ng malalim bago hinarap ang babae. Ngunit pareho kaming natigilan at natulos sa kinatatayuan nang makilalang isa't isa. Angeline? Di siguradong tanong niya. Napirmi ko ang labit ang kaninang galit unti-unting nabuhay matapos maalalang dahilan sila ng paghihirap sa buhay ko. Zebby, malamig kong bigkas sa pangalan niya. Tumaas ang kilay niya at pinasadahan ako ng tingin. Same cheap, Angeline. Nothing's changed. Ngumisi siya at tinuro naman si Adi. Is this your cheap son? Ngunit hindi niya na ituloy ang sasabihin manang mag-angat ng tingin sa kanya si Adi. Rumihistro ang gulat sa mukha niya at naapawang ang labi bago napaatras. Is he Andre's son? Nanginig ang kamay nitong tinuro si Adi. Walang emosyon ko siyang tiningnan. Hindi ko nahayaang manipulahin pa nila akong mali. You did not abort him? Imbes matakot, kinunutan ko siya ng noo at pinasadahan ng tingin. And so, di makapaniwalang inulit niya. And so, may I remind you that mommy paid you to abort your baby, and now I'm seeing the child whom in the first place should be gone? Shut up! Di ikaw ang gumawa sa anak ko, kaya wala kang karapatang pagdesisyonan ang gagawin ko sa buhay ko. Di ko mapigil ng sigaw. Wala akong pake kahit maraming makarinig. Anak ko nang usapan dito. Makakarating to kay mommy. You betrayed us. We will make sure that the old Montero will not accept you. Go! Gawin mo ang gusto mo. I don't care anymore. Don't worry, after I find a good job, I will slap the money back to your face. Mas matapang kong sagot. How dare you? Nanggagaliiting bigkas niya. Inanda ko ang sarili na makitang susugod siya. Mabilis ko ring tinago sa likuran ko si Adi. Handa akong saluhin ang sampal niya pero may nauna na sa akin. Napakurap ako at agad nilingon ang matipunong kamay. Andre? Mahinang bigkas ko. Di ako nito nilingon. Andre! Kabadong bigkas naman ni Zebby. Kita kong pag-igting ng panga ni Andre. Pabagsak ding binitawan ng pala ni Zebby. Who told you to snap her? I didn't mean to. She just provoked me. Ako sa nito sa akin. Inip ko siyang tinignan. Inirapan at tinalikuran. Hinanap ko na lang si Adi na maling lumuluha. Shh, baby, it's alright. Don't be afraid, ha? Hindi ko na pinansin pa si Zebby na binabaliktad ng sitwasyon. Hinayaan ko kasi Andre ang kumausap sa kanya. Alam kong gusto niya dati si Zebby kaya wala akong pakialam kung ano ang gagawin niya sa dalaga. Basta't wag lang idadamay ang anak ko. Enough, Zebby. Another lie. You scared my son? Kapag ka nangyari pa ulit to, I swear, your company will go deep in the ground. Malamig nitong banta na nakapagpatigil sa babae. But Andre? Kaya lang di na daw pinansin pa ni Andre. Agad niyang kinuha sa bisig ko si Adi. Maging ang basket binitbit niya at walang pasabi, dumiretso sa cashier. Hindi dahil may anak ka sa kanya, hindi ibig sabihin, magkakatuluyan na kayo, Angeline. Malalaman to ni mommy. Muling banta nito. Tamad ko siyang sinulyapan. Oh, I'm scared. You can have Andre all you want. That is much better. Pabalang kong sagot. Ninisihan ko siya matapos makitang napirmi ang labi nito. Di ko na siya muling binalingan ng tingin at sumunod na lamang kay Andre. Tahimik ako sa gilid habang nag-uusap naman sila ni Adi. Next time, don't be scared, buddy. You are a Montero. Ikaw ang kinatatakutan at hindi ikaw ang dapat na matakot. Paalala nito sa bata. Tinitigan siya ni Adi na tila hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin. What I mean is that no one has the right to hurt you. No one should hate you. If they shout at you, beat them up. Gusto kong umirap sa turo nito ngunit humalakip-kip na lamang ako sa tabi. But that's bad po. I don't want any fight. It's okay. Let's do it this way. If someone insults you or does bad things to you, call me ASAP, alright? Nilahad pang palad na agad namang hinay-five ni Adi. Alright, Mama will worry no more. I now have a savior, my Superman. Masigla tong umaktong superhero na kinangisi naman ng isa.
Right, Adi. If someone messes up with you or with your mama, tell me at ako ang makakaharap nila. Matatag nitong pangako na nakapagpahulog sa puso ko. Gusto kong maniwala sa pangakong yon, ngunit alam kong siya ang tunay na kalaban ko rito. Siya ang dapat na iwasan. Can you promise that, buddy? Do not hesitate to call if things go wrong. Masuyong paalala pa nito. Yes, I can promise that. Daddy? Nahihiyang bigkas ni Adi na siyang nagpa-estatwa kay Andre. Sa kabilang banda, can you call me daddy again, buddy? Hindi ko alam kung pang ilang request na yon ni Andre sa bata. Tapos na kaming mamili at nasa sasakyan na, ngunit ganon pa rin ang bukang bibig nito. Halos mairita na nga ako kakaulit niya, ngunit mas mukhang iritable si Adi na hindi madaladala ng mga nguso niya. Daddy, tamad na nitong bigkas. Muling napangiti si Andre at tila mo nanalo sa loto. Niyakap ito na mahigpit si Adi na ngayon nagsasalubong na ang kilay. One more. Will you stop, Andre? Kita mo nga naiinis na si Adi kakaulit, ayaw mo pang tumigil? Di ko mapigilang sumingit na sabihin iyon. Akala ko nga mabait na to hanggang makauwi. Ngunit hindi ko mapigilang kabahan matapos niya akong pigilan sa pagtuloy sa bahay. We need to talk. Speak now. Putol ko rito. Humalakyukip ako na kinataas ng kilay niya. Maliit siyang ngumuso at namulsa matapos akong pagmasdan. Are we forgetting something here, sweetie? Biglaan itong tanong. Bigla na lang nawala ang tapang ko at napaiwas ng tingin. Nakahanap ka na ba ng abogado? Anas na tanong pa nito. Pinirimi ko ang labi at kiniyom ang kamay. Talaga yatang balak niya pang dalhin sa korte ang lahat. Di mo ba naisip na magiging masama to kay Adi? Baka dahil sa hearing ma-stress na ang anak ko. Sumusukong paliwanag ko. Yeah, and? Tumikwas ang kilis daw patapos na pinagmasdan ng apartment ni Nadia. Fine, in the meantime, I will put that aside. Naalerto ako sa sinabi nito at sinalubong ang titig niya. But you will inform me of your whereabouts. Call me for going out just like this and let me sleep in that house if I want to be with Adi. Tuloy-tuloy pang bigkas nito. Nangunat man ang noo ko, nakuha ko naman ang gusto niya. Andre, mapapayagan kita sa mga yon, ngunit hindi ang pagtulog sa bahay ni Nadia. Hindi to sa akin at wala akong matutulugan sa loob. My deal is just as easy as cake, Angeline. If you can comply, then let's meet in court. Agad niyang putol sa mga sasabihin ko. Nanlumo ako at matalim siyang tiningnan, ngunit binaliwala niya mga titig ko at basta na lamang sumakay sa sasakyan at umalis. Nang hina ako na maisip na itutuloy nito ang laban. Nasapo ko ang noo nang tumuloy sa loob bahay. Sa sobrang panghihina ko sa usapan namin ni Andre, hindi na ako makasabay sa mga ngiti ni Adi habang inaayos sa mga pinimiling gamit kanina. Mama, can we start tomorrow? I'm excited to learn. Pinilit ko ang sariling ngumiti sa kanya kahit pang bigat ng damdamin ko. Sure baby, itabi mo na yan pagkatapos matulog ha. Check ko lang tita Nadia mo sa ibaba. Maliit tong nanguso bago naiintinding tumango. Agad akong bumaba. Hinanap si Nadia sa kusina. Natatnan ko siya kumakain ng cookies habang nagsa-cellphone. Pabagsak akong umupo sa harap niya dahilan upang tumaas ang kilay niya. Oh, anyari sa'yo? Kala ko ba nag-enjoy kayo, sabi ni Adi. Enjoy? Masaya nga siguro makita si Zebby at makipag-away sa kanya. Matabang kong sagot. Mula sa pagkakasandal sa upuan, napaangat ito. Nilapit ang mukha sa akin at tila hindi makapaniwala. Really? Sana sinabunutan mo girl, like pak! Tapos tinulak mo at sinuntok? Tss! Umayos ka nga, Nadja. Saway ko sa kanya. Hindi ko gagawin yan sa harap ni Adi. Isa pa, dumating ang magaling niyang ama. Nagpaka-superhero pero pagka-uwi, binalik na naman usapan sa korte. Doon na bumagsak ang mga balikat ko at napalabi. Ha? Seryoso? Tinanguan ko lamang siya. Kung ako lang, ayoko mapunta sa ganon. Ayoko maranasan pa yun ni Adi. Ngunit ano magagawa ko kung mahirap kausap ang tatay niya? Natahimik si Nadia at pasimpleng kinuha ang cellphone niya. Gusto niya sabihin ko sa kanya tuwing lalabas kami ni Adi. Gusto pa nga niyang matulog dito para lang makasama si Adi. Dagdag na kwento ko. Oh, pumayag ka sana. Chance na yon, Angeline. Dismayada akong umiling. Hindi, Nadia. San ko pa siya ilulugar dito? At baka mamihasa at hindi na umuwi. Totoo naman yun eh. Alam ko ang ugali ni Andre. Paniguradong gano'n ang mangyayari kung hindi ako kukontra. Isa pa, nahihiya ako sa'yo. Baka di ka makakilos ng maayos kapag nandito siya. Mahinang pag-amin ko. Ha? Bruha? Ako pa? Sus, basic.
Madalas naman ako nasa trabaho. Isa pa, hindi ako uwi dito kapag nandito ang Andre mo. Pilyong nagtaas baba ang mga kilay nito na ikinairap ko. Baliw. Kapag tulog, tulog lang. Pinal kong sagot. Humalakhak si Nadia at nahampas pa ako sa braso kung kaya nangunot ang noo ko. Tulog? Lokohin mo lelang mo, Angeline. Baka kinabukasan may panibagong adi sa bahay dahil sa tulog-tulog na yan. Mulitong tumawa na kinanguso ko. Di na ako marupok. Ngunit ayaw naman itong maniwala sa akin. Umingos pa to bago muling tumingin sa cellphone niya. Tinaasan ko siya ng kilay matapos niyang matigilan. Napakarap at tila hindi nagustuhan ang nakita niya. Look, Angeline. Nilapag nito ang cellphone sa harap ko. Sa una, di ko yun maintindihan, ngunit nang mabasa ang pangalan ng matandang Montero, tila dinaga ang puso ko. Agad kong kinuha ang cellphone at binasang balita. Dante Montero is now searching for his great-grandson. Mahinang basa ko sa balita. Nanginig ang kamay ko at nanlumo. Di ko lubos maisip na malalaman ito agad iyon. Sinabi na ba ni Andre? Naguguluhang tanong ni Nadia. I'm not sure pero tingin ko hindi si Andre, it's Zebby. Nagtangis ang ngipin ko sa isiping alam na nila at paniguradong alam na rin ni Mommy. Ngayon dumagdag na naman ang isipin ko. Siguro wag na muna kayo lumabas ng bahay. Mas safe dito, delikado sa labas. Baka kahit dalagang kapitbahay pagkano luka, Angeline. Dala ko ang isipin na yon hanggang sa makabalik sa kwarto. Tulog na si Adi na tingin ko'y napagod sa buong araw. Pilit kong kinalma ang sarili at wag pangunahan ng galit, pero di ko mapigilang mainis. Nakakainis na salita pa lang nila'y wala na akong laban. Nakakainis sa tila napakadali lamang kaming paglaruan. Nanghihina akong napaupo sa kama, binagsakan tingin sa bedsheet. Di magtatagal baka ituro na lang kami ng kusino o baka kunin na lang ng kusina si Adi. Nasa ganun akong ayos nang tumurog ang cellphone ko. Napaangat ako ng tingin at agad ng kinabahan. Ayoko pang kunin at sagutin yon matapos makita na hindi kilalang numero ang nasa screen. Hinayaan ko yung tumunog hanggang mapunta sa missed call pero wala pa mang 3 segundo, tumawag na to ulit. Huminga ako ng malalim at pikit matang sinagot ang tawag. Hello? Don't go anywhere. Don't go outside. Stay inside, especially Adi. My grandfather is on his game again, so please, do not leave Adi outside. I'll be the one to visit there to be safe. Tuloy-tuloy pang paalala nito. Hindi man lang ako nakapagsalita. Basta na lang din itong pinutol ang tawag dahilan upang mas lalo ko mairita sa kanya. Binili ko lang ang cellphone sa side table bago humiga at niyakap na mahigpit si Adi. Ayoko magsayang pa ng oras o pagkakataon. Kahit anong gawin nila, sa akin pa rin ang anak ko. Natulog akong hindi binibitawan si Adi. Yun nga lang pagising ko. Una na lang ang yakap ko at wala na sa tabi ang anak ko. Agad akong nabalikwas ng tayo dahil doon. Adi! Tarakanta kong tawag at binalak na bumaba sa kama. He's in the living room with Baron. Don't worry, he's safe. Ani ng barito ng boses. Natigilan ako at di makagalaw ng balingunan si Andre. Prenteng nakaupo sa gilid ng kama, mukhang kanina pa ako pinagmamasdan. Your strap is falling. Puna niya sa strap ng damit ko. After ko inayos yon, umiwas ang tingin. Ang aga mo, mahinang puna ko. I don't wanna waste any second just to be with Adi. Really? Anong ginagawa mo dito sa kwarto gayong nasa salang anak ko? Sarkastikong tanong na sandali nitong kinatigil. What's wrong with checking on the mother of my child? Sabi nitong tanong pagkatapos, kiniling pa ang mukha at tinitigan ako. Sa sandaling iyon, hindi inis ang nararamdaman ko kundi pag-iinit ng pisngi. Na-conscious ako sa ayos ko at tila nahiya. Traidor din yatang puso ko at tiyan ko na puno na naman ng paru-paro. We're not items, Andre. May diing bigkas ko para pagtakpan ang nararamdaman. Kumibit balikat to at tumayo. I know, sweetie, and we will never be. Ngumisi to at naglakad patungo sa pinto. Fix yourself. Adi told me it was his first day of school with his teacher, Mama. Paalala nito bago nilapat pasarang pinto. Pagkalabas, gigil akong sumigaw at hinampas-hampas ang unan sa kama. Peste ka, Andre! Sigaw ko. Namakontento, doon pa lang ako nag-ayos sa banyo, naligo, at kahit labag sa loob ko'y nag-ayos ng kaunti. Pagbaba ko'y dinatnan ko silang dalawa sa sala. Parehong nakaupo sa sahig at may pagkain sa maliit na mesa. Nilibot ko pa ang tingin ko para napin si Baron, ngunit tingin ko wala na to. Mama, I'm hungry! Reklamo ni Adi. Mabilis akong lumapit at umupo sa tabi nito.
Ramdam ko ang mga titig sa akin ni Andre ngunit di ko siya pinansin. Nagsimula na lang kumuha ng kanin. Daddy will teach me also later. Pagbubukas ni Adi sa usapan. Really? Then I guess we need to eat faster so we can start? Suyo ko sa kanya. Mabilis tong tumango. Napangiti ako dahil doon. Natutuwa ako na magana siyang kumain. Paglingon ko naman sa plato ko'y kusang umawang ang labi ko matapos makitang pinagayat ako ng tosino ni Andre. You need to eat too, Angeline. You will not be an effective teacher if you're hungry. Malumanay niyang sermon. Natahimik ako. Bala ko pa sanang sumagot ngunit nang hihingi ulit ng pagkain si Adi. Ako na, eat your food. Inunahan na ako ni Andre sa pag-aasikaso kay Adi kung kaya tahimik na lang kong kumain. Di ko maiwasang mangiti. Kahit nang matapos at magsimula ang pagtuturo kay Adi, halos wala akong ginawa kundi ang panoorin silang dalawa. Miminsan lang akong tinanong ni Adi at mas alerto pa to kay Andre. Sinubukan kong di magreklamo at hindi mairita. Ako na lang nag-ayos ng mga pagkain in order pa ni Andre sa labas. Pagdating ng hapon, naglaro sila at kahit galit ako kay Andre, ako hindi pa rin nakapagpigil na matuwa dahil sa kanya. Masayang anak namin ngayon. Tumigil lang sila na magdidilim na at mapagod si Adi. Nag-request pa to kay Andre na sabay silang maligo na di naman tinanggihan ng isa. Nagtaka pa ako na makitang may bitbit itong sando at pajama pants. Siguro nahalata na yon kung kaya tumigil to sa harap ko tinaas sa mga hawak. I will sleep here, imporma nito. Bala ko pa sana magprotesta, ngunit nakaalis na to sa harap ko. Agad ko tuloy tinawagan si Nadia dahil doon. O bakit? Nandyan pa rin si Andre? Bungad nito. Nadia, gusto niyang matulog dito. Oh, patulogin mo kasi. Di naman ako uuwi ngayon eh. Makikitulog na lang din ako. Simpleng sagot nito na akala mo simple ang problema ko. Ayoko siyang makatabi. Eh di wag. Ano ka ba, Angeline? Di naman kayo magtatabi. Pag-aapit po sa kanya yung kwarto mo para di kayo magtabi. Matarin nitong Natahimik ako ron. Na mag-end ang call, naligo na lang ako sa banyo sa baba. Inayos ko rin ang kwarto ni Nadia para di naman nakakahiya. Kampante ako nang datnan sila sa kwarto ko. Inayos ko yung kabilang kwarto. Doon ka na lang matulog kasi di naman uuwi si Nadia. Natigil to sa pagsuklay kay Adi at nilingon ako. Pagkatapos nilingon si Adi na nagtatakang nakatingin sa kanya. Would you want me to sleep in the other room, buddy? Malumanin itong tanong kay Adi. No, Daddy, I want to hug you. Pasimpleng sagot ni Adi na sumuntok sa puso ko. Naparanok ako na mag-angat ng tingin sa akin si Andre. My son doesn't want me to go. I will sleep here if you want. You can sleep in that room. Ngumisi to na nagpagising sa inis ko. Sasagot pa sana ako pero nagsalita si Adi. No, I want to sleep with Mama and you, Daddy. Let's all sleep together here. Masiglang sambit nito. Sa kabilang banda, di ko alam saan ako lulugar. Naunang umakyat sa kama si Adi pagkatapos ay tinawag ako. Mama, here! Tinap pa nitong pesto sa gilid niya. Sumusukong bumuntong hininga ko at doon nahiga. Agad ko siyang niyakap at nagtaklob ng kumot. Hindi ko na sinilip o hinintay pa si Andre na kanina pa may kausap sa cellphone niya. Hindi pa po tapos si Daddy? Mahinang tanong ni Adi. Don't wait for him, baby. Sleep now. It's already late. Maliit tong tumango ngunit kahit ganon alam ko, hihintayin pa rin ako kahit na hindi rin ako makatulog. Napapikit lang ako ngunit hindi pa tulog. Dinig ko pa nga ang papalapit na yabag ni Andre. Why are you still awake, buddy? Tanong nito kay Adi. Shh, Daddy, keep quiet. Mama is asleep. Paalala pa nito. Di ko sigurado kung sumagot pa si Andre. Ang alam ko lang ay ang paglundo ng kama sa kabilang gilid ng anak ko at ang pagpatong na patimbo ng kamay sa braso ko na nakayakap kay Adi. Sleep, kiddo. Bulong nito at di ko maiwasang pangunutan ng noo matapos maramdaman ang masuyo niyang haplos sa braso ko. Tila di niya alam na braso ko yon, ngunit sino ba ang niloloko ko? Alam ko na alam niya braso ko yon, ngunit di ko alam na dahil doon aantukin na ako tuluyang matutulog. Di ko nga sigurado kung agad bang natulog si Adi. Ang alam ko lang mahimbing ang tulog ko. Komportable ako natulog at hinigpitan ng yakap kay Adi. Nang malingat sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko naramdaman ang braso ni Andre sa braso ko, kaya mas naging komportable ako. Ngunit nahigit ko ang hininga matapos lumundo ang kama sa likod ko. Humigpit ang yakap ko kay Adi matapos maramdaman ang presensya ni Andre sa likod ko.
Lalo pa ako nalagay sa alanganin matapos maramdaman na matipuno niyang braso umikot sa bewang at tiyan ko. Di pa to nakontento dahil nagawa pa niyang isiksik ang sarili sa likod ko. Tila kinuha nito lahat ng espasyo at ni ayaw yatang padaanin kahit konting hangin. Gusto ko sanang bulyawan to, hindi ko naman ginawa. Takot akong baka pag lumaban ako sa ibang bagay lang humantong lahat. Inayaan ko to sa paghigpit ng yakap niya at pagsiksik. Halos makiliti pa ako matapos madama ang paghinga niya sa bato ko at maramdaman ang banayad na paglapat doon ng labi niya. Nahigit ko ang hininga at hindi makagalaw. Akala ko mapupunta yon sa labi ko ngunit hindi. Nanatili lamang itong ganoon at wala nang iba pang ginawa. Dinig ko pa ang pag-aantay ng paghinga niya, pruweba na mahimbing na ang tulog niya. Kinalma kong sarili at pinilit matulog ngunit tila traidor ang mata ko at ayaw nang matulog. Hindi ko alam kung ilang oras akong ganoon bago nakuha ulit ang antok. Naging komportable ako nang humarap kay Andre at maramdaman na mag-ikot pa ng braso niya sa tiyan ko. Akala ko nga ay si Adi ang nakayakap sa akin kung di ko lang naalala na nandoon si Andre. Hahayaan ko na sana at pagbibigyan ng sarili, ngunit nahigit kong hininga matapos niyang hawakan ng binti ko at dalhin sa itaas ng binti niya. Napamulagat ako at agad na nasalubong ang inaantok niya mga mata. Sleep, Angeline, huwag mong isipin ang oras. Anito sa mahinang boses. Agad akong umiling at binalak na makawala sa bisig niya, ngunit di niya ako pinabayaan. Siniksik pa niya ang mukha sa pagitan ng balikat ko. Andre, wala to sa usapan. Mahina ngunit mariing bigkas ko. He breathed heavily and just comfortably hugged me. Fight me later, sweetie. I badly need this warmth and I have been missing you in my arms. Inaantok nitong pag-amin, hindi ko alam kung papaniwalaan ko. Pikit mata kong hinayaan na ganun ito. Wala tong ibang ginawa kundi mangyakap kung kaya hinayaan ko na. Nakahinga lang ako na maayos na magising si Adi. Nagkaroon ako ng pagkakataong kumawala sa mga bisig ni Andre nang asikasuhin ng anak ko. Sabay kaming nag-toothbrush at iniwan sa kama si Andre na natutulog pa rin. Balak siyang gisingin ni Adi pero binawalan ko. Sinama ko na lang to sa kusina at nagpatulong sa paghahanda ng almusal. Mama, can I watch cartoons? Maingat na tanong nito. Tumango lang ako at inihatid ko siya sa sala, binigyan ng gatas at tinapay. Habang kumakain siya, ako naghanap ng channel sa TV. Namewang ako nang walang mahanap na cartoon, ngunit natigil na isang balita ang pumukaw ng atensyon ko. Nangunot ang noo ko na makita ang pangalan ng matandang Montero. Di ko na nga sana papansinin ngunit iba ang kutob ko. Sumama ang pakiramdam ko, tingin ko importanteng malaman ko ang balita. At tila bumagsak ang mundo ko matapos marinig ang kasunod nun. Dante declared that whoever can bring his great-grandchild to him will be Andre's fiancé. The old man doesn't even care if it's not a real mother. Tila ako pinagsakloban ng langit at lupa. Ang galit ko'y unti-unting umakyat. Marahas tinignan ng lalaking pababa sa hagdan. Wala akong pakialam kahit inaantok pa to. Andre, what's this? Malakas kong sigaw na pumukaw sa atensyon nito. What? Kunot noo siya. Disoriented pa yata to at kunwari pang walang alam sa sinasabi ko. Mabibigat na hininga ang ginawa ko. Sinalyapan si Adi na nakatingin sa akin. Ayoko marinig niya kung kaya't agad kong nilapitan si Andre. Hinila ito sa siko papalabas ng bahay. Buti na lang din walang ganap ang mga kapitbahay. Ito na ang huling araw na makikita mo si Adi. Hindi ako papayag sa gusto ng lolo mo. Walang kahit sinong po pwedeng maging nanay sa anak ko kundi ako lang. Mariing bigkas ko. Gusto kong magwala at suntukin siya sa galit. Nag-uumapaw ang sama ng loob ko sa ginagawa nila. Para bang laruan lang anak ko na basta nilang dinidesisyonan kung kanino ibibigay? Nanginginig ang kamay at buong katawan ko sa galit, ngunit ito'y tila hindi man lang nabahala sa galit ko. What do you want me to do then? Bored pang tanong nito. Napamaang ito at lalo pang nag-init. Tila naman lang nabahala sa galit ko. What do you want me to do? Napakawalang puso talaga. Hindi mo man lang papipigilan yung lolo mo? Napailing ako matapos maisip, pabor yun sa kanya, na mawala na ako sa buhay ni Adi. Oo nga naman, bakit mo pipigilan? Gustong gusto mo pa nga nang masolo si Adi? Sarkastikong bigkas ko. Bagyang naningkit ang mata ni Andre at napirmi ang labi. Swabing na mewang at akmang magsasalita, ngunit tinaas ko ang kamay ko para pigilan to. Hindi ako kakalma kung hindi mo ilalabas ang lahat ng to. Anong karapatan nyo o ikaw na kunin ang anak ko, Andre? Ni minsan di mo ako tinatong fiancé mo noon pa man. Ni minsan di ka nag-alala sa akin.
Naiiling at matapang ko siyang tiningnan sa kinaigting ng panga nito. Oo't kasama kitang gumawa, partida. Hindi pa ako nagkusa sa ilang beses. Pagkatapos mong masiyahan, tinapon mo na lang na parang basura. Hinanap nga pero parusahan naman. Tapos ngayon malalaman mong may anak ka sa akin, basta mo na lang kukunin. Ano bang tingin niyo sa sarili niyo, santo? Kahit may luha, pinilit kong maging sarkastiko. Well, I'm sorry to inform you, Mr. Montero, that you are not a saint. Masama kang tao. Walang tuwang sambit ko. Agad tumalim ang tingin nito. Humakbang palapit sa akala ko'y hihigitin ako ngunit hindi. Umigting ang panga nito sa inis. I am still Addie's father. I still have rights. And you lost those rights when you neglected me. Matabang kong putol sa mga sinasabi nito. Ayoko man bumalik sa alaala kong dinanas ko. Lahat ng bed rest at kamuntikang pagkalaglag ni Addie sumiksik sa isipan ko. You lost it, Andre. Ayaw nga kitang i-welcome ngayon eh. Hindi naman ikaw naghirap, umiri at muntikang mawala. Sandali akong tumigil na matitigan siya sa mata. Ano bang ambag mo sa buhay namin mag-ina? Katas, Andre, katas lang. You're just the donor, not the father of my child. Kita kong paglalagablab ng mata nito sa galit. Hindi ako nakapalag matapos niya akong higitin pabalik sa kanya at matalim na tinitigan. You stole my rights, Angeline. You stole my son. Kung di ka nagtago malamang, matagal na kami magkasama ni Addie, but what? You hide it, and now that I'm claiming my child, you're forbidding me from doing so? Dahil wala kang karapatan. Wala kayong karapatan, mga peste kayo. Sa galit ko, hindi ko yun mapigil isigaw. Nang gagalaitin na para bang kasalanan ko pang magtago at takbuhan ng kapahamakan? Kapahamakan sa kamay nito. He gritted his teeth as his hold on my arm tightened. Halos mamuti ang braso ko pero di ko pansin ang sakit. Mas masakit na basta na lang kunin ang anak ko sa akin. So you own up to all this responsibility? He asked intriguingly. Really, huh? Then who wasted my money, sweetie? Who used all of my money from hospital expenses down to groceries? Namutla ako sa sinabi nito. Ito na nga bang kinatatakutan ko? Ang isumbat niya sa akin lahat ng ginastos ko. And damn Aldrin for helping you. Do you really think I will not know? Mas sinigit niya ako at konting habla na lamang ang layo niya sa mukha ko. And now you want my son for your own. No way, sweetie. He is my child. Siya ang tagapagmana ko. He deserves everything. He deserves to live in a mansion rather than in this apartment. Mas sumiklab ang galit ko sa kayabangan nito. Pilit kong binawi ang braso ko ngunit pabagsak niya ng binitawan yun. Muntik pa ako matumba dahil sa ginagawa nito. How dare you, Andre? Wala kang karapatan kay Addie. Hindi kailangan ng anak ko na masamang ama. Magsama-sama kayo ng pamilya mo. Isang matalim na tingin pa ang binigay ko sa kanya bago ko nagmarcha sa loob ng bahay para kunin ang naiwan nitong gamit. Kahit kailan hindi ko isusukong anak ko sa kanya. Ilalaban ko si Addie sa pamilya niya. Kahit lolo pa niya ang banggain ko, gagawin ko. Inipon ko ang ilang pirasong gamit ito sa loob. Nagmamadali para naman makaalis na rin to sa harapan ko. Mama, uuwi na po ba si Daddy? Mahina at malungkot at tanong ni Addie na nakapagpatigal sa akin. Sandali akong tumigil, pumikit, pero nasa luhang naglanda sa pisngi ko. Mama! Dinig kong tumakbo papalapit sa akin si Addie kung kaya napamulat ako. Mama, are you crying? Did Daddy hurt you? Wait, I will scold him. I warned him not to hurt you in any way. Gulat ako sa galit na nakita kay Addie at ayoko yon. Kahit ako pang kampihan niya, ayoko makitang sobrang galit sa kanya. Lalo na nga't bata pa siya. I'm gonna shoo him away, Mama. Akmang susugod to sa labas, ngunit mabilis kong pinigilan ang braso niya. Hinila ko siya na marahan at agad na niyakap. I'm okay, baby. Do not worry about me. Pagpapakalma ko sa kanya. Will you please go upstairs? Ibibigay ko lang sa daddy mong gamit niya. Sandali itong umuso at nilingon pa ang pinto. Are you sure, Mama? Hindi naniniwala ang tanong nito. Tumango ako at pinilit ngumiti. Pinisil pa na marahan ang pisngi niya para makuha ang buong atensyon niya. Don't worry about me, baby. I can handle this. Ngumiti ako na malawak upang ipakitang maayos na ako. Doon pa lang siya nagtungo sa hagdan. Akala ko nga dire-diretso na siya sa hagdan, ngunit hindi ito tumuloy at tinitigan pa ako. Mama, always remember that I will choose you no matter what. Madamdaming paalala nito na ikinangiti ko. Sa kabilang banda, bitbit ko ang lakas ng loob at tapang mula sa sinabi ni Addie. Malakas ko ring tinapon sa harap ni Andre ang mga gamit niya, diretso sa balikat niya.
I don't need you. I don't need your money. Ayoko ng pesa sa buhay ko kahit pakisabi sa lolo mo, gumawa ng sariling anak niya. Ngumisi ako at akmang isasara na ang pinto, ngunit mabilis itong napigilan. Is this really what you want? He asked through his gritted teeth. Tinaas kong aking kiri at naiinip siyang tinignan. Yes, wag mo nang lalapitan si Adi. Wag ka ring bibisita sa amin. Maghahanap ako ng trabaho at babayaran kong lahat ng pera mo. Sandali itong natigilan at tila ba pinag-iisipan ang sinabi ko. Kalaunan gumuhit ang maliit na ngisi sa labi nito. Fine, let's play this game, sweetie. See you in the court. No, erase that. See you in jail. Malamig itong sagot na nakapagpaawang sa labi ko. Di ako nakakilos at di nagawang itanong ang ibig nitong sabihin. Natauhan na lang matapos marinig ang ugong na sasakyan niya na papalayo na. Natakpan ko pa ang bibig sa panghihina. Pumikit ako na mariin at huminga na malalim. He's kidding, Angeline. Joke lang yun. Walang personalan. Pagpapakalma ko sa sarili. Pero si Andre, magjo-joke? Malabo yun. Marahan kong nilapat pasara ang pinto at sinandal doon ang katawan ko. Paano kapag nakulong ako? Sino lang mag-aalaga kay Adi? Malaki rin ang posibilidad na mapunta siya kay Andre. Ano na lang ang gagawin ko sa lahat ng yon? Ngunit pagmulat ko ay mukha ni Adi ang nasa harap ko at inaabotan ako ng panyo. Mama, you're crying again. Don't cry, Mama. It makes me sad too. Mahinang bigkas nito. Ha? Hindi, baby. Napubing lang si Mama. Mabilis kong pinunasan ng luha ako at nilapitan siya. Let's watch your favorite cartoon? Tumango na to, tinila ako pabalik sa sofa. Habang nanonood, wala sa screen ang isip ko. Naglalakbay na yon sa kung paanong lalabanan si Andre. Kaya lang kahit sang anggulo tingnan, alam ko, bandang huli ako pa rin ang talo. Pero ayokong matalo nang hindi man lang lumalaban. Hindi ako makalma. Hindi ko alam ang tamang gagawin. Inintay ko talaga ang pag-uwi ni Nadia para man lang may masabihin ako ng problema. Pinatulog ko muna si Adi para naman di niya na marinig pang kahit ano. Pagkatapos kumain ni Nadia, pinabalik ko siya sa kusina para doon na kami mag-usap. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Ano ngayon ang gagawin mo? Napayoko ako sa mesa at nasabunot ang buhok ko. Hindi ko alam, Nadia, anong gagawin ko? Problemado kong tanong. Aba malay ko, maghanap ka muna kaya ng abogado. Saan naman? Tingin mo ba may gustong kumalaban sa mga Montero? Baka nga bayaran nilang mahahanap ako eh. Napabuntong hininga ito sa sagot ko. Sandaling nanahimik at nag-isip. Bakit kasi kailangan pa nilang maghabol? Tinatanong pa ba yan? Putol ito sa akin. Tagapagmana si Adi Angeline. Tagapagmana. Sagot nito bigla. Umayos ako ng upo at inirapan siya. Hindi naman kami maghahabol sa pera nila. Matabang kong sagot. Sira. Unang apo equals tagapagmana, ibig sabihin sa kanya lahat ng yaman. Siya ang mamumuno sa kumpanya nila pagdating ng araw. Bakit? Pwede naman nilang hayaan na gumawa nilang sila ng bagong tagapagmana. Mabilis kong putol sa sasabihin niya. Umirap si Nadia at umupo na sa upuan sa harapan ko. Seryoso to, tumikhim pa ng bahagya. Alam nating dalawa wala tayong laban, Angeline. Hawak nila ang batas. Ngayon ang mabilis na paraan para matigil na ito'y ang sakripisyo mo. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano? Sakripisyo ko? Tinuro ko pa ang sarili. Tinikam ang bibig at marahang tumango. Oo girl, ikaw. Isipin mo ha. Gandang-ganda si Andre sa katawan mo. Malay mo pag pumayag kang bumalik ka sa kama niya, iaatras niyan ang kaso. Bright idea, right? Tinaas baba pa nito ang kilay. Nababaliw ka na ba, Nadia? Para namang binenta ko sa demonyong katawan ko kapag ginawa ko yan. Akin lang ang anak ko at hindi ko gagawin yan. Matatag kong bigkas. Yun lang ang best way, Angeline. Believe mo or not. Yun lang. Kung gusto mong makasama si Adi at kahit na kay Andre na, kailangan mo magsakripisyo. Bagsak ang balikat, yumuko kumalis sa mesa. Wala na bang ibang paraan? Wala na, girl. Unless makahanap ka ng tapat at magaling na abogado na galit sa mayayaman. Di ako nakatulog kakaisip sa lahat ng yon. Di ko rin naman iko-konsidera ang pag-ari ng katawan ko kay Andre. Di ko alam anong oras ako nakatulog. Basta pag-ising ko tamad akong tumayo at binigyan ng hagkan sa pisngi si Adi na mahimbing pa ang tulog. Matagal ko tong tinitigan at ginuhit ang mukha niya sa isipan ko. Natatakot ako na baka di ko na siya makita pa ulit. Kung pwede nga lang ay hindi na ako umalis sa tabi niya. Pero ayoko namang magising siya at wala pang almusal sa mesa. Humikab ako ng bumaba.
Dinatnan ko pa si Nadia na nagtitimpla ng kape. Gusto mo? Bangag na tanong nito. Umiling ako at ako na mismo ang gumawa ng kape. Nakapag-isip ka ba kagabi? Tanong nito. Hindi, di nga ako nakatulog, Nadia pag-amin ko. Ako rin hindi. Angeline, bumalik ka na lang kay Andre para hindi na ako iwan ni Aldrin. Ngawa nito. Ano? Kayo ni Andre? Di ko mapigilang sigaw. Natahimik to sa paggawa at napakurap pa. May sinabi ba akong ganun? Hindi Wala. Inekes ito ang mga braso. Ngunit hindi ako naniniwala. Agad kong kinuha ang sanse at namewang sa harapan niya. Umamin ka, Nadia ha? Kaya ba parang wala kang maisip na batino? Namilog ang mata nito matapos kong itutok ang sanse sa kanya. Napatayo to at akmang sisigaw kung wala lang kumatok sa pinto. Ako na, mamaya ka sa akin. Kaya pala kapit na kapit ka sa kanya ha? Pininingkitan ko siya ng tingin bago nagtungo sa main door. Bahagya ako pang inayos ang buhok dahil di pa naman ako nagsusuklay. Seryoso pa ako nang buksan ang pinto ngunit halos mamutla matapos makitang 3 pulis sa harap at tila ako na lang hinihintay. Dito po ba nakatira si Miss Angeline Dimasupil? Umusbong ka ba sa puso ko at halos di makapagsalita ngunit di ko alam kung bakit. Pinahamak ako ng sariling bibig ko. Ako po si Angeline, mahinang bigkas ko. Nanunuri ako nitong tiningnan bago nilabas ang hawak na papel. Alerto rin ang mga kasama nito sa gilid. May warrant of arrest ka, miss. Ani ng isa. Inaaresto ka namin sa kasong pagkidnap sa tagapagmana ng Montero family. Matatag na bigkas sa tingin ko ay leader nila. Po? Wala po ako sa wisyo at di ba proseso ang nangyayari. Ngunit namilog ang mata ko matapos maramdaman ang malamig na bakal sa parehong palapulsuhan ko. Miss, arestado ka sa kasong pagkidnap kay Adi Montero. Pag-uulit ito na nakapagpaguho sa mundo ko. Sa kabilang banda. Hindi ko po kinikidnap ang anak ko. Ano bang hindi malinaw doon? Kanina pa ako nagsisisigaw pero tila bingis sila at walang nakikinig sa akin. Pakiramdam ko isa akong kawawang nilalang. Lalo na't ako lang mag-isa sa kulungan. Ano ba? Makinig naman kayo, ilabas niyo nga ako rito. Kinalampag ko ang rehas na hindi man lang nila ay kinabahala. Gusto kong maiyak. Akala ko kustodiya lang ilalaban ko. Di ko naman alam na ipapakulong ako ng ganito ni Andre. Walang puso talaga yon. Miss, tumawag ka na lang ng abogado mo. Malaking tao ang binangga mo. Napailing ang pulis sa mesa. Tumayuto at inabotan ako ng cellphone. Kung makakahanap ka na magaling, kunin mo. Pero ewan ko lang kung mananalo ka. Sarkastikong bigkas pa nito. Ayoko man masama ko siyang tinignan bago kinuha ang cellphone. Agad kong denial ang numero ni Nadia. Si Angeline to. Agad kong bungad. Angeline, hinahanap ka ni Adi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Marinig lang pangalan ng anak ko nang lulumo na ako. Naiiyak at nasasaktan. Pwede bang wag mong iwan si Adi? Wag mo ring ibigay sa kahit sino pa man, please Nadia. Hindi ko alam kung makakalabas pa ba ako dito kaya ikaw muna naman bahala sa anak ko ha? Napahikbi ako sa kaisipang mananatili ako sa kulungan. Kahit kailan hindi na makakasama pa si Adi. Dinig ko suminghot din si Nadia sa kabilang linya. Huwag mo namang sabihin yan. Ngayon ka pa ba susuko? Hahanap ako ng abogado, Angeline. Tumango ako kahit di niya nakikita. Sana nga makahanap siya. Maraming salamat, Nadia. Ikaw na bahala magdahilan kay Adi. Basta wag mo siyang hayaang lumabas at wag na wag mong ibibigay kay Andre o kahit kanino pa man. Tawagan mo na lang numero na to kapag may update na. Umoo at mabilis pinutol ang tawag nang marinig ni Adi. Agad ko rin binalik ang cellphone sa pulis at nagpasalamat. Nanahimik ako dahil doon. Umupo sa sahig at walang nagawa kundi maghintay ng himala. Where is she? Did you give her food? I am sure she hasn't eaten anything yet. Napatayo ako matapos marinig ang boses ni Andre. Muli, sumiklab ang galit ko matapos siyang makita. Nagkasalubong ang tingin namin at kahit kita niyang galit ako, bali wala siyang lumapit. How dare you, Andre? Hindi ko kinidnap si Adi. Nanggagalaiti kong sigaw. Kinilig nito ang mukha at hinawakan pang rehas pagkatapos nagbaba siya sa akin ng tingin. Hindi ba binalaan na kita? I told you to look for an attorney. Where is your attorney? Tinikwas nito ang kilay at lumingon sa paligid. Nangisi matapos makitang wala. Wala kang puso, Andre. Bakit mo ba ginagawa to? Naningkit ang mata nito at pinakatitigan ako. Simple, sweetie. I want to be with Adi, but you don't want me to.
Now since you're inside of this jail, I think I need to take care of my son. Wala kang karapatan. Magkita tayo sa korte pero hanggat hindi ka nananalo, hindi mo po pwedeng hawakan ang anak ko. He boredly looked at me before he speak. Do we really need to fight in court? It's just a waste of time, sweetie. You will never win. Ngumisi ito at kumibit balikat pa. Ang yabang mo. Bakit? Sa tingin mo, papanigan ka ng korte? 5 years old pa lang si Adi. Sa akin pa rin siya hanggat di pa niya kayang pumili. Yeah? I can turn the table, sweetie. I can even get Adi without your permission. Gusto ko lang dumaan sa batas para naman hindi mabaliktad ang sitwasyon. Putol ito sa mga sasabihin ko. Natahimik ako dahil totoo naman yon. Nagagawa ng pera ang lahat. Masaya ka bang mawalan ng ina si Adi? Masaya ka bang mamumuhay ng walang ina ang anak ko? Sa tingin mo ba magiging masaya siya kapag iba ang naging mama niya? Tinitigan ko siyang mabuti para ipaintindi ang sinasabi ko. Hindi, Andre. Adi will never be happy without me. I said sincerely, trying to hold his stone heart. He stared at me deeply. And do you think he will be happy without a father? Malamig nitong tanong na nakapagpaatras sa akin. He will not. Bakit ko hahayaang maging malungkot si Adi kung pwede namang akuin ko siya? Tingin mo ba talagang okay lang na wala siyang ama? You are unfair, Angeline. Seryosong saad nito. Bakit? Tinaas kong kilay at pinasadahan siya ng tingin. It's easy, Andre. Ngayon pa lang naman kayo nagkita. Makakalimutan ka rin niya. Malamig ko siyang tinignan ngunit napanunok ako matapos itong mahinang tumawa ng sarkastiko. Tila iniinsulto ko sa sinabi ko. Guess what, sweetie? Once I get him, he will surely forget you in no time. I will make sure of that. You will run back to me helplessly. Mapanganib tong umisi at pinasadahan din ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Miss, kumain ka na. Bawal ka raw magutom. Ani ng isang pulis. Nilapagan ako nito ng tray na may pagkain at orange juice sa gilid, pati baso ng tubig. Napataas ang kilay ko. Hindi ko alam na may special treatment sa kulungan. Na hindi ako pinalabas para hayaang makihalubilo sa iba. Maging ang binigay nilang damit kanina, kabibili lang yata sa mall. Hindi pa po ba tumawag yung kaibigan ko? Hindi pa, miss. Kumain ka na. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang. Tumawag ka ng kahit sinong pulis dyan. Nangunot ang noo ko. Tingin ko may mali sa mga pangyayari pero di na ako mag-iinarte pa. Maybe I can use this chance to take advantage of everything. Pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Bukod sa di tumawag si Nadja, nag-aalala ako para kay Adi. Gusto ko sana makitawag kaya lang nahihiya naman ako. Di ko rin alam ang sasabihin sa anak ko kapag nagkataon. Marahan kong niyakap ang mga binti ko at sinandal doon ng noo ko. Gusto kong maiyak. Hindi ko alam saan ako hahanap ng tulong. Naiisip ko si Aldrin at Cueco pero tingin ko malabo nang tulungan pa nila ako. Pilit kong nilunok ang sakit sa lalamunan ko. Maging ang pagtulo ng luha ko ay nilalabanan ko ngunit bandang huli kusang naglaglagan ng mga ito. Tahimik akong umiiyak sa buong magdamag. Tila sinakal ang puso ko at unti-unti, pinupunit at di ko nakasamang natulog si Adi. Sa unang pagkakataon, nalayo ako sa anak ko. Sa unang pagkakataon, bubungad ang umaga at walang Adi na hahagkan sa pisngi ko. Di ko alam kung ba't kailangan humantong pa sa ganito. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik kasama ng anak ko. Namigat ang mata ko kasabay ng pamimigat ng damdamin ko. Hindi ako nakahiga kahit pa may higaan. Sa nakaupong ayos ako natulog. Did you sleep like this? You let her? Did she eat yesterday? Did you talk to someone? What about her clothes? I told you to give her what I bought. Sir, opo, kumain siya. Di po namin napansin ganyan siya natulog. Wala po siyang nakausap kagabi at binigay po namin ang damit sa kanya. Naingat ko ang aking narinig sa pag-uusap. Kahit maapde ang mata ko, pinilit kong imulat ang mga yon. Nasilaw pa ako sa ilaw ngunit na naging malinaw, bulto ni Andrea ang nakita ko at ang mga mata niyang nasalubong ko. Ang mga berde at mapilak na matay matamang nakatingin sa akin. But then suddenly, umiwas to ng tingin at napakagat labi. Parang di niya gustong nakikita niya. Open it. Tutuloy ako sa loob. Utos ito sa pulis. Tupalima naman ng pulis at binuksan agad ang kulungan. Pumasok si Andre diretso sa harapan ko. Mahina tong napamura matapos akong mapagmasdan. You cried. May konting galit na tanong niya. Di yung tanong kundi konklusyon niya. Di ko rin naman maitatanggi. Nagtiimbagang ako at umiwas ng tingin. Lalo lang akong naiinis ngayon nandito siya sa harapan ko. Where are your fangs, sweetie? Akala ko ba lalaban ka? Lalo ko na nahimik. Ano pa ba ang ilalaban ko?
Himala na lang hihintayin ko para manalo. So, did you find an attorney? Napirme ang labi ko at walang balak sagutin ang mga tanong niya. Masama ang pakiramdam ko at masama rin ang loob ko. Di naman siya ang gusto kong makita. Si Adi ang gusto kong makita. I heard him sigh slightly as he placed something in between us. I bet no, he concluded. Di ko pinansin ang sinabi niya. Bahagya ako na kuryoso matapos marinig ang ingay ng paper bag at iilang tunog ng plastic. Napasilip ako sa inaayos ito sa sahig at halos kumulo ang tiyan ko matapos makitang pagkain yon mula sa kilalang restaurant. Ayoko na magsalita, hinanap ko pa rin ang boses ko. Ano bang ginagawa mo rito? Masaya ka na ba na magkalayo kami ni Adi? Masaya ka na ba na baka umiiyak ngayon ng anak ko? Masaya ka ba na nagdudusa ako? Halos pumiyok ako at tinapigilan ang pagtulo ng luha sa pisngi ko. Natigilan to dahil doon at sinulyapan ako, ngunit hindi yun nagtagal dahil baliwala niyang inayos muli ang mga pagkain. Your eyes are already swollen. Dry your eyes. No one will dry those tears for you. There is no man like this pure gentleman, Miss Dimasubil. Malamig nitong utos. Hindi ko na ginawa ang utos niya. Nadadagdagan lamang ang inis ko sa kanya. Hindi ko na kailangan ng lalaki sa buhay ko, lalo na kung ikaw lang din naman yon. You are the worst decision I've ever made in my life, and I regret meeting you. Mas pinalamig ko ang boses ko na ikinaangat nito ng paningin. Stop the drama, sweetie. I am not here for that. Walang ganang sagot nito. Masama ko siyang tinignan na hindi man lang yata nagpakaba sa kanya. Nagawa pa niya akong bigyan ng plato sa harap at lagyan yon ng mga dala niyang pagkain. You're heartless, Andre. How did you become human? Di yun pinansin ni Andre at patuloy lang to sa paglalagay ng pagkain sa plato ko. Guess what? I have an offer. But you need to eat first before you spill. Just tell me right away. Di ko na mapigilan na mapasigaw. Huminto ito at tumingin sa akin. Ngunit hindi nagsalita. Hindi ito kumibo bagkos nilapit niyang lalo ang plato. Eat. That was just one word and yet it sounded so authoritative to my ears. Bakit? Pakakawalan mo ba ako pag kumain na ako? Kiniling nito ang mukha at walang sabing. Nilagay sa magkabilang kamay ko ang kutsara tinidor. Why are you doing this, Andre? Bakit mo pa ako pakakainin kung sasaktan mo rin naman ako? Mahinang tanong ko. Muli itong bumuntong hininga at nahilot ang pagitan ng kilay nito. Just eat, Angeline. Eat, so you can decide smartly about my offer. Sarkastiko akong natawa. I doubt kung magandang offer yon. Baka sa bingit din naman ng kawalan hahantong ya. Could you please eat before you talk nonsense? I will tell you right away after you eat. Di na nito mapigilang sagot sa akin. There! Stay mad, Andre. Ganyan ka naman. Laging nagagalit at bakit mamaya pa? Bakit di mo pa kayo sabihin habang unti-unti mo rin namang tinatapos sa sakit? Sarkasikong tanong ko. Di ko alam kung manhid na ba ako at di man lang natakot sa matalim nitong tingin. Fine. You really wanna know my offer? Walang ngiting tanong nito. Kumibit balikat ako. Huwag mo nang patagalin pa. Alam ko namang sa dulo ako pa rin ang talo. Sure, listen very carefully to every word I will say. If you accept my offer, you can be free with Adi. No boundaries, no limits. Pabagsak kong binaba ang kutsara tinidor at paligoy-ligoy ni Andre. Sabihin mo na kasi kung ano, be my bed warmer. Seryoso at walang bahid ng kalokohan na bigkas nito. Be my bed warmer. Ilang beses umulit yon sa isipan ko. Kumukuyom ang kamao ko habang amatay walang patid sa pagluha. Sa paningin ko ay may mahabang sungay ang lalaking kaharap ko ngayon. Sugo ng kasamaan. It's my offer, Angeline. It's up to you if you will accept it. But this is the only way you can be with Adi because no matter what, you will never win in this game. Malabo man ang mata ko dahil sa luha, hindi ko nilubayan ang mata ni Andre. Gusto kitang sampalin. Nangihinang bigkas ko. Hindi ito gumalaw o gumawa ng kahit anong reaksyon. I wanna slap you hard, Andre. Gustong gusto kitang saktan. Kiniling nito ang mukha at seryoso akong tinignan. Then do it, sweetie. Do it and you will never see Adi again. Malamig niyang sagot. Natigilan ako sa pwesto ko at hindi man lang naglakas loob na kumilos nang sabihin niya yon. Ang isipin di ko na makikita ang anak ko'y unti-unti akong pinupunit. Nang hina ko di makasagot. Think smartly, sweetie. Take it or you'll be forever behind this bar. Huling paalala ni Andre bago umalis sa harap ko. Napapikit ako na mariin at napasigaw ng malakas. Hinawi ko rin ang mga pagkain sa harap ko at halos sa bunutan ng sarili. Walang hiya ka, Andre?
Humagulhol ako ng iyak sa kawalan na magagawa. Hanggang ngayon ba naman katawan ko pa rin ang habol niya? Hindi ko pinansin ng pulis na nagdinis ng kinalat ko sa loob ng rehas. Miss, magharap ka na siguro ng abogado mo para naman kahit papaano may laban ka. Masinsing suhestyon ng pulis. Napatigil ako at marahas pinunasan ng luha ko. Di ko alam paano sisimulan ng paghahanap ng tulong. Ni wala pa akong balita kung nahanap na ba si Nadia. Napamulat ako matapos maalalang kaibigan. Hindi pwedeng nandito lamang ako at walang ginagawa. Pwede ba akong humiram ulit ng cellphone, sir? Pwede naman. Ibalik mo na lang kapag tapos ka na. Inabot nito sa akin ang cellphone bago lumabas at muling kinandado ang selda. Agad kong tinawagan si Nadia. Hello, Nadia. Angeline, pasensya na hindi ako nakatawag. Ano kasi? Ayos lang, Nadia. May nahanap ka na bang abogado? Agad kong putol sa sasabihin niya. Yun na nga, wala pa. Si Attorney Dalton sana kaso full sked daw. Tapos ngayon hindi ako mahanap kasi, tingin mo ba, tutulungan ako ni Aldrin? Mahinang putol ko rito. Sa ngayon, si Aldrin na naisip kong pwede kong hinga ng tulong. Kahit paduda ako kung tutulungan ako nito. Natahimik si Nadia kung kaya hindi ko na mapigilan na magsalita. Nagpunta si Andre dito. Inalokan niya ako na maging tagapagpainit ng kama niya, kapalit na makasama si Adi. Pakiramdam ko'y napakababa ng aking pagkatao. At nagawa kong alokay ng ganon, na para bang wala akong papel sa mundo, kundi ang gawing parausan. Tinanggap mo? Mahabang tanong ni Nadia. Hindi. Baliw ba ako para tanggapin yon? Sarkastikong tanong ko. Dinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Tanggapin mo, Angeline. Umawang ang labi ko sa suhestyon nito. Di makapaniwala na gusto nitong lumusong akong muli sa nagbabagang pangyayari. Nasisiraan ka na ba? Tanggapin mo, Angeline, kasi tingin ko yan lang din ang paraan. Isa pa, sa mamasama timpla ng araw ko sa mommy at daddy mo na pabalik-balik dito kahapon. Walang ginawa kundi piliting isama si Adi. Triple lock ng pinto ngayon para lang di nila makasilip sa loob. Kakainis, Angeline. Kala mo laruan lang bata na pwedeng kunin basta-basta? Napatigil ako at napaisip. Di ko alam pero musbong ang isip ko sa inis. Pagkos naisip kong makakatulong sila sa akin kahit ngayon lang. Nadia, sandali. Pwede bang pag nakausap mo si Mommy papuntahin mo rito? Gusto kong humingi ng tulong sa kanya. Sa dalawa ni Daddy mas may kakayahan si Mommy na tulungan ako. Nababaliw ka na ba, Angeline? Parang sinanda mo rin sa demonyong kaluluwa mo kung hingi ka ng tulong sa Mommy mo. Mariin akong pumikit. Mas baliw ako kung papatulan ko si Andre. Mali, Angeline. Mas secure kay Andre. Alam mo namang hindi kikilos ang mommy mo nang walang kapalit. Pag-isipan mong mabuti yan. Nanulumong sermon niya. Kailangan ko lang muna makalabas dito at makasama si Adi. Tsaka ko naiisipan anong sunod kong gagawin. Bumuntong hininga to at mahinang nagmura. Bahala ka, Angeline. Pero sige, kapag bumalik dito ang mommy mo, sasabihin ko, puntahan ka dyan. Gising na si Adi, mamaya na lang. Tumango ako ngunit halos mangulila matapos marinig ang boses ni Adi at hinahanap ako. Ako na mismo ang pumutol ng tawag. Gustong gusto ko ng yakapin ng anak ko, kaya hindi pwedeng mahina ako. Hindi pwedeng magpaapi. Sa araw na yon wala akong ginawa kundi manghaba ang leeg. Kakatanaw kung parating na ba si mommy. Bumabagsak ang balikat ko kapag wala ako nakikitang bulto niya. Ngunit ng hapon ay agad ako napatayo. Matapos makitang laylay ng mamahalin nitong itim na bestida. Nahagip pa ng tingin ko ang isa pang bestida. Inayos ang buhok ko at tumapit ako sa rehas. Tiningnan ko ang paglapit ni Mommy at Ate Zebby sa kulungan. Ni hindi nakatakas sa paningin ko ang pag-ikot ng mata ni Ate Zebby sa kabuuan ng selda. Umakto pa tong nandidiri at naduduwal. This is where you belong, Angeline, in this cheap place. Di ko siya pinansin at nilingon si Mommy na matiim ang tingin sa akin. Di ko mabasa ang reaksyon niya, ang alam ko lang, walang emosyon ang mukha niya. So, you didn't abort your baby, and now you're seeking help from me? Tinaas ang kilay nito at pinagkrus ang braso. Gusto kong sumagot ngunit pinigilan ko ang sarili. Kahit masakit, binaba ko ang pride ko. Hindi ko kayang kumitil ng inosenteng buhay. Ayos lang kung ayaw niyo akong tulungan, tatawag na lang ako kay Daddy. And you think your father will help you. Walang pera yon. Umismid to at tumakbang na papalapit. What help do you need? You need an attorney? Fine. I'll get to the expert. Mommy, that's too much. Let her rot in this jail. Si Ate Zebby sa lubong kilay. You shut up, Zebby.
I know what I'm doing. Inirapan nito si Adi bago ito lumingon. So what do you want? Mas matari pang tanong nito. Gusto ko nang lumabas dito. Tumango ito at walang salitang sinanyasan ng isang pulis na agad lumapit. Process her bail. Simpleng utos niya. Di ko alam kung paano pero basta na lang tumango ang pulis kay mommy. Ni hindi nagtanong or nag-usisa sa kausap pero wala akong pakialam doon. Importante makalabas ako. Nagbaraman ang lalamunan ko, hinanap ko pa rin ang mga tamang salita. Maraming salamat po. That is not for free, my dear. Sarkasikong puto nito sa sasabihin ko. Nagtiimbagang ako ngunit kinalma ang sarili dahil alam kong ganito ang mangyayari. Ano pong kapalit? Seryosong tanong ko. Nagkatinginan sila ni Zebby pagkaraay ngumisi. Ano nga pong kapalit? Muling tanong ko. Your child, Angeline. I want you to give your child to Zebby and let her be the mother. Walang paligoy-ligoy na sambit nito na nakapagpakuyom sa kama ko. Don't worry. I'll give you some time to bond with Addie before I get him. I am more deserving of being his mother than you, Angeline. Ngumisi si Zebby bago tumalikod at iniwan kami. Naningkit man tingin ko pero wala ako magawa. Walang emosyon ko na lang tiningnan si mommy. She arched her brow then moved aside to let the policeman open the jail. Sana naman ngayon tumapad ka sa usapan, Angeline. Total magkaaway kay ni Andre. Hayaan mo si Addie kay Zebby para siya na lang piliin ni Andre. Ipapahatid kita pa uwi. I hope 1 week is enough to say goodbye to Addie. Gusto kong sumagot at magprotesta pero para sa anak ko nanahimik ako. Ang importante sa akin ngayon makalaya kahit pansamantala lang. Miss na miss ko na si Addie. Di ko alam anong koneksyon ni mommy at sa araw na yon nakalaya ako. Sinakay niya ako sa sasakyan pero tahimik ako at ganon din siya. Nang makarating sa tapat ng apartment, agad niyang pinigilan ang palapulsuhan ko. If you agree with me, I promise you won't leave anymore. I will claim you as my daughter, Angeline. Hayaan mo si Addie kay Zebby. Magsimula kang muli ng panibagong buhay bilang anak ko. Seryosong saad niya. Ang gandang pakinggan sa tenga, pero di na akong dating Angeline na basta na lang nahahalina. Ngumiti ako ng pilit at mahinahong inalis ang kamay niya na nakahawak sa palapulsuhan ko. Isa lang po ang mama ko. Si Nanay Sally lang po. Magalang kong bigkas bago tuloy ang lumabas ng sasakyan. Mabuti na lang hindi na rin to bumaba. Hinintay ko pang makalayo ang sasakyan bago tumungo sa pinto. Ang galak ko'y walang pagsidlan. Ilang beses akong kumarap para hindi maiyak. Sabik akong mayakap muli ang anak ko, ngunit ang tuwa ko'y nabura matapos makita ang pulang sasakyan sa gilid. Di ko alam pero kilutuban ako na masama. Napabilis ang hakbang ko at agad binuksan ang pinto. Iyak ni Addie ang sumalubong sa tenga ko. Halos mapuno ako sa galit matapos makita si Daddy at Ate Sam na pilit hinihila si Addie mula kay Nadia. Tumigil na po kayo. Ayaw po sa inyo ng bata. Bakit nyo kinukuha? Kidnapping to ah. Sigaw ni Nadia. Kapatid ako ng mama niya. Mas may karapatan ako mag-alaga sa kanya kesa sa'yo. Ibigay mo na sa akin ang bata. Si Ate Sam na hindi mabitawan ang braso ng anak ko. No! I want my mama, not you. Bad kayo. Mga sigaw ni Addie na lalong pumunit sa puso ko. Miss, nasa kulungan ng anak ko. Hindi na yun makakalaya. Ibigay mo na sa amin ang bata. Sige na. Si Daddy na sa paan naman ng anak ko nakahawak. Umakyat ang inis ko at agad na lumapit. Hinawi ko mga kamay nila at hinarangan ng paglapit sa anak ko. Sino may sabing ibibigay ko sa inyo ang anak ko? At sino nagsabing hindi ako makakalaya? FYI, walang ibang po pwedeng maging nanay ang anak ko, kundi ako. Ako lang ang nagduwal, kaya't ako lang ang nanay. Inihingal ako patapos kong masigaw lahat ng yon. Gusto kong manakit pero ayokong makita pa yun ni Addie. Kalmadong umatras si Daddy habang si Ate Sam tumaas ang kilay. Pansamantala lang naman yung laya mo. Mas maganda. Ibigay mo na lang sa akin si Addie. Mas maaalagaan ko siya. Shut up. Malakas kong sigaw bago siya matalim-matalingnan. Walang mas may kaya mag-alaga sa kanya kundi ako. Tsaka pwede ba wag na kayo makisawsaw sa buhay ko? Tinaas ko rin ang kilay ko. Kita ko nagtiimbagang si Ate Sam ngunit inirapan ko siya bago nilingon si Nadia at inutusan na iakyat si Addie. Pwede ka sa pamilya namin kapag hinayaan mo si Addie sa ate mo anak. Mahinahong anyaya ni Daddy. Ngunit hindi na ako bulag pa sa mga ganoon. Mulat na ako, tanggap ko na sa sarili ko na si Nanay Sally ang mami ko at si Nadia lang tinuturing kong kapatid. I smiled bitterly. You're 28 years late for that, Daddy. I don't need you anymore.
May pamilya na ako at di ko kailangan ng authentic pero plastic. Taas noo ko silang tinignan na parehong natigilan. Nilahad ang kamay ko paturo sa pinto na sinundan naman nila ng tingin. The door is open. You may leave, strangers. Si Daddy ang nakakuha ng unang gusto kong iparating. Walang sabi niyang hinila ang kamay ni Ate Sam at tinangay ito papalabas, ngunit nagpumiglas pa ito. Pagsisisihan mo to, Angeline. Hindi kibagay ni Andre, akin lang si Andre. Sigaw nito kahit papapalabas na ng bahay. Umismid ako at umirap. Sayong-sayo na. Nang wala na sila ay agad kong sinara ang pinto at napasandal doon. Bumagsak ang tingin ko sa sahig at kumuyom ang kamao. Hanggang ngayon ba naman, laging ako na lang last choice? Lahat ginagawa nila para sa prinsesa nila at laging ako na lang ba ang kawawa? Tumingala ako matapos maramdaman ang pangilid ng luha ko. Di ko halos lubos maisip na noon. Gusto nilang ipalaglag ang anak ko. Ngayon naman gusto nilang kunin para lang maging asawa ni Andre. All for Andre. Ang masamang tao na yon? Napapikit ako matapos maalala ang huling pag-uusap namin ni Andre. Nagpipigil din ako ng aking damdaming nagkakandara pa sa kanya. Ngunit ako itong pinarurusahan niya kaya't ngayon ako ang hinahabol ng problema. But no, hindi ako sira para basta nilang ibigay ang anak ko. Dahil doon napamulat ako at agad tinakbo ang hagdan. Tinungo kong kwarto at agad niyakap si Adi ng mahigpit. Dinig ko ang mahihinang hikbi nito. Shh! Dito na si Mama, baby. Hindi ka naiiwan. Love kita, ha? Mama, I'm scared. Kukunin nila ako, Mama. Ayoko. Niyakap pa ako nito ng mahigpit. Halos magunahan ng luha ko at hindi alam ang sasabihin. Ako ang mas nasasaktan na naranasan niya ang ganito. Kung pwede lang sana hindi siya madamay ay ginawa ko na. Don't be, baby. Dito lang si Mama, hindi ako papayag dyan. Kay Mama ka lang. Tumango-tango ito kahit umiiyak. Ngayon ko lang nakitang ganito kaiyak si Adi at pinupunit ang puso ko ng dahil doon. Di ko mapigilan ang maawa nang halos makatulugan niyang pag-iyak. Hindi ko may alis sa mahigpit itong kapit sa braso ko, tila takot bitawan ko. Sa huli, sumandal ako sa pader sa tabi niya at sinuklay ang buhok nito. So anong plano mo? Nasisiraan na ng bait ng mga magulang mo at pinag-aagawa ng anak mo. Ani Nadia na umupo sa gilid ng kama. Mabigat lamang akong bumuntong hininga. Kailangan kong kumilos, Nadia. Hindi pwedeng mauna sila sa akin na matandang Montero. Desididong bigkas ko. Buti naman naisip mo yan. Pwede nga rin yung offer ni Andre kung iisipin eh. Mas secure yon, kaso nga lang, madumi. Humawi pa ito sa dulo. Alam ko ang ginagawa ko, Nadia. Paabot naman ang phone ko, may tatawagan ako. Tumalima ito at agad inabot sa akin ang cellphone ko. Decide smart ni Angeline. Paalala pa niya. Tumango ako at binuksan ang cellphone. Hinanap sa balita ang contact sa matandang Montero at sinave sa cellphone. Halos manginig ang kamay ko sa desisyong gagawin. I hope I'm doing the right decision, I murmured as I tapped his phone number. Sa kabilang banda. Pagkatapos ang tawag na ginawa ko, halos di ako makahinga. Di ko alam kung tama bang desisyon ko o hindi. Ang alam ko lang, ginagawa ko to para kay Adi. Di baling masilang pride ko ang importante, kasama ko ang anak ko. Kinabukasan na una pang nagising si Adi. Pinuno nito ng hagkan ng pisngi ko at tumalon-talon pa sa kama. Mama, you're back! I miss you, Mama. Tuwang-tuwa ito, tila walang masamang nangyari sa kanya kahapon. Napangiti ako. Agad siyang marang hinila para sa yakap. Sorry, baby. Di na ulit ako mawawala sa tabi mo. Mahinang bulong ko. Masuyo kong hinagka ng noon niya na kanyang kinatigil. Nang silipin ko, seryoso na ulit ito. I understand, Mama. Nakakaintinding sagot nito. I'm sorry that I'm a burden to you. Lumungkot pa ang boses nito sa dulo. Nagsalubong kilay ko at tinagustuhan ang sinabi niya. Inawakan ko siya sa balikat at pinakatitigan. Naninikip ang puso ko na naiisip ito ng anak ko. Huwag mong isipin yan, Adi. Hindi ka pabigat sa akin. Hindi kailanman. Blessing ka sa buhay ko at kahit maulit pang nakaraan ko, tatanggapin ko basta sa dulo ikaw ang kasama ko. Naglumikot ang tingin nito at maliit na napayo ko. But because of me, you were in trouble. Shh, baby, don't say that. We will never be in trouble again. Inayos kong buhok niya at kinindatan para mawala ang lungkot niya. Do you wanna meet your grandpa? Mahinang tanong ko na kinalaki ng mata nito. My lolo? Really? Bumalik muli ang tuwa sa mukha niya kung kaya ganado akong tumango. Yup,
Let's get ready so we won't waste any time. Bumaba na ako sa kama at nilahad ang palad sa kanya. Ngunit nagdalawang isip pa siyang kunin ang kamay ko. Mama, kasama po ba ni Grandpa si Daddy? Mahinang tanong nito. Kumibit balikat ako. Yes, they lived in one mansion, baby. Why? 'Cause I miss Daddy. Bulong nito. Malit ako napanguso at kinuha na ang palad niya. Pagkatapos namin magayos ni Adi, nag-empake na kami. Nakasimangot si Nadia sa gilid at balak pa yata kaming pigilan kahit na suhestyon naman niya to. Sure ka bang magdadala ka ng gamit? Bakit di naman kayo tatanggapin nun? Baka nag-change mind na. Di siguradong tanong nito. Kumibit balikat ako at sinilyapan muna si Adi na naglalagay ng gamit sa maliit niyang backpack. Babalik kami dito kapag hindi kami tatanggapin. Ano pa ba ang gusto nila? Dadalhin ko na nga si Adi sa kanila eh. Girl, si Adi lang ang gusto nila, hindi ka kasali. Paalala pa nito. Namewang ako, tinaas ang aking kilay. Hindi ko papayagan yan. Bakit ba sila hahanap ng ibang nanay para sa anak ko? Umismid ako at nagpatuloy sa pag-eempake. Takot daw sila sa gold digger, biro ni Nadia. Aba, wala naman akong pakialam sa pera nila. Ang makasamang anak ko, yun ang habol ko, hindi ang yaman nila. Humagalpak ng tawa si Nadia sa pagsimangot ko. Inirapan ko siya, ngunit bandang huli siyang naghatid sa amin sa manson ng mga Montero. Agad din naman kaming iniwan at nauna pa yatang natakot. Tila tiniklop ang lakas na loob ko matapos matanaw ang magarang bahay na bawat detalye nagsusumigaw ng yaman. Ang gintong gate pa lamang ay agaw pansin na. Mas lalo ng mismong manson na tila binalat din sa ginto. Mama, this is where Daddy live? This is a castle. Si Adit nilibot ang tingin sa manson. Yes, baby. Hawak kang mabuti sa akin. May tatawagan lang ako. Hinanap ko ang cellphone sa shoulder bag ko at agad tinipa ang pangalan ni Andre. We're here. Don't make us wait. You offered this deal and now you don't even show up? Yun ay dahil bumaba ako sa iyong apartment para sunduin kayong dalawa. Ngunit pagkatapos narito ka? Sarkastikong sagot niya. Pareho kaming natigilan ni Adi sa boses nito mula sa likod. Agad kong naibaba ang telepono at napalingon sa kanya. Inipa siyang nakasandal sa hood ng sasakyan niya na hindi namin narinig kanina. Pinirmi ko ang labi at umirap. Wala kang sinabing susundin mo kami. Ano bang mali ko na nag-iisip ka rin pala at hindi tawag ng laman ang inaatupag mo? Pabalang kong sagot. Maliit siyang napanguso at baliwalang humakbang. Ngumiti pa siya matapos masalubong ang tingin nila ni Adi. Daddy, I miss you! Sigaw ni Adi at talagang niyakap pa siya. Agad niyang binuhat ang bata at tinagkan sa noo. Pagkaraay nilingon ako at maging mga bagahe sa gilid ko. So I guess you've really made up your mind. He smirked as he walked closer to me. Napanunok ako at napaatras matapos sumikot ang braso niya sa bewang ko. Buhat niya sa isang braso si Adi habang hawak naman ng kabila niyang braso ang bewang ko. Don't worry. You will never regret this decision. I will make sure you'll experience the best as my bed warmer, sweet Angeline. Mahinang bulong niya habang sexing kagat-kagat ang tenga ko. Pumikit ako na mariin. Di ko lubos may isip na binibenta ko ang kaluluwa ko sa masamang lalaking ito na nagngangalang Andre. Sa kabilang banda, kung anong ganda sa labas, mas maganda sa loob ang manson. Kumikinang bawat mebles at base. Ni ang mga sofa ay katatakutan mong upuan sa sobrang linis. Tingin ko ramdam na ni Adi yon kung kahit mahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Ni hindi siya naglumikot at nanatili lang sa tabi ko. Sit down first. Kukuha na ako ng makakain ninyo. Anito bago tumalikod ngunit maagap ang lumitaw na katulong. Sir, ako na po. No, I can manage. Just do something else and ask someone to bring their tears to the master's bedroom and to Addie's room. Malamig na utos nito. Ako ang mas nahihiya para sa katulong na napayo ko. Tumalima ito at sa tingin ko naghahanap ng mauutusan. Nang mawala ng presensya ni Andre, hindi na rin ako umupo pa sa sofa. Pareho kami ni Adi na tahimik at nililibot ang tingin sa manson. Hinahanap ko rin ang matandang Montero pero mukhang wala ito rito. Mama, are we gonna live here? Mahinang tanong ni Adi. Yes, why? Ayaw mo ba rito? Not that. It's fun and looks so comfortable, but I'm afraid I might break the display and get scolded afterwards. Sinulyapan pa ang bawat babasaging nasa gilid at divider. Mahina akong tumawa. You don't have to. Pagagalitan ko ang daddy mo kapag pinagalitan ka niya. You are my Adi. Wala silang karapatan pagalitan ka. Masuyo kong paalala. But mama,
When I am at fault, I will accept my punishment. Napataas ang kilay ko, ngunit natuwa rin dahil doon. Di ko lubos maisip na ganito talaga mag-isip si Adi. Sure, so you better be careful then, hamon ko. Maliit itong ngumiti. Of course, Mama. Nagkatinginan kami at kalaunan nagkatawanan. Mahina ko pa siyang kirilite, ngunit pareho kaming natigil sa pagtawa matapos marinig ang paglapag ng kung anong bagay sa mesa. Didn't I told you to sit down? May konting inis na tanong pa nito. Agad akong napatayo at nabuhat si Adi, pero agad din umupo sa sofa para lang hindi mas lalo magalit si Andre. Daddy, why is your house so big? Di mapigilang tanong ni Adi. This is big? Kunwari hindi to naniniwala. Umupo to sa kabilang gilid ni Adi. Yes, like it will take a day before I can tour this all around. Mahinang natawa si Andre bago inabutan ng baso ng juice ang anak. Sure, I will tour you around tomorrow. Not today because your mama and I have something to talk about. Seryosong saad nito. Sinalyapan ako nito na makahulugan, kasabay ng pag-abot niya sa baso ng juice sa akin. Nanginig ang kamay ko nang kunin yon, halos matapon pa. Loosen up, sweetie. Masama ako siyang tinignan at agad uminom sa juice para lang kumalma ako. What, Daddy? Kakagatin mo si Mama? Naguguluhang tanong ni Adi at muntikan ko ng kinaismed. Imbes kabahan si Andre, humalakak pa ito. Ginulo ang buhok ng anak. No, buddy, that's not what I meant. Let's just say that I bite. A big bite. Kumindat to bagong umisi. Huh? So you will hurt Mama? I won't allow that. May bagsik na tanong ni Adi. Nawala ang ngisi ni Andre habang ako na may napangiti. That's my boy. What? Awang ang labing tanong ni Andre. When you grow old and meet different girls, you will know what I mean. And I will always be here if you need advice about this matter, buddy. Ngumisi ito at muli, ginulo ang buhok ni Adi. Namilog ang mga mata ko at pasimple siyang sinipa sa paa. Mabilis ko rin tinakpan ang tenga ni Adi upang hindi nito marinig ang sasabihin ko. Stop teaching Adi things he shouldn't know. He will be a gentleman and not a man, like you. May diing bigkas ko. Naging seryoso ang magkabilang kulay nitong mata at umigting ang panga, tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Kung ganon, tinapatan ko ang titig niya. Nagbukas-sara ang labi nito, ngunit bago pa siya makapagsalita, bumalik ng katulong na may kasamang dalawang lalaki na tingin ko trabahador din nila. Tinariming muli ni Andre ang labi at pinigay ang atensyon kay Adi. Halika, buddy. I will show you your room. Kaagad niya akong binuhat. I have my own room, Daddy. Yes, kiddo. That will be your room, and you can ask any design you want. Ganadong sagot nito bago humakbang. Akala ko aakit na sila sa hagdan at susunod sa dalawang lalaki may bitbit na mga gamit, ngunit hindi. Tumigal si Andre at agad akong sinulyapan mula sa likod. Are you gonna sit there all day? He sarcastically asked. Napairap ako at agad tumayo. Inintay pa talaga ako makalapit sa kanila. Na hindi ako naggulat nung pumulupot ang braso niya sa bewang ko, ngunit sinubukan ko yun alisin. Pero di naman ako nagwagi. I wanna sleep now in my room, Daddy. I wanna jump in the bed. Excited na bigas ni Adi. Kahit kabado ako kay Andre, di ko mapigilang di mangiti kay Adi. Alam kong di sapat ang kakayahan ko para maibigay sa kanya lahat ng to. It's okay, buddy. I will let Yaya Karen watch over you. Sagot nito sa bata. Na makarating sa tapat ng kwarto, agad na nagbababa si Adi. Sa bungad pa lang namilog ng bibig nito sa car theme ng kwarto niya. Di mapigilang takbahin ang kama at tumalon-talon doon. There are many cars, Daddy. Tukoy sa bawat sasakyang nakadisplay sa kwarto niya. It's all yours, buddy. You can have it all and ask for more. Pangungunsente ni Andre. Napailing ako tagad tumiwalay kay Andre. Nilapitan ko si Adi at pinigilan siya sa pagtalon. Stop, baby. Mapapagod ka sa ginagawa mo. But Mama, I want to jump more. Malungkot na hiling nito. Why don't you let him? I can always buy him a new bed if the one gets damaged. Mayabang na sabat ni Andre. Umismid ako at inirapan siya. Paglingon kay Adi, bumuntong hininga ko. Okay, fine, you will jump. But make sure to take a rest when you are tired. Yes, Mama. Sumalubot na pa to na hindi naman tama. Alright, buddy. Si Andre na kinuhang pansin ng bata. Can I borrow your mama for a while? Yaya Karen is here whenever you need anything. Tinuro pa nito ang yaya na tahimik tumango. Sure. Just make sure that Mama will not cry.
Seryosong saad ni Addie. Andrew chuckled as he looked at me sideways. I cannot promise that, buddy, but I'm sure it's not a cry, but... Stop right there, Andre. Usap lang kaya kong ibigay. Malamig kong tugon bago na unang umalis sa kwarto ni Addie. Wala pa naman ilang segundo nakasunod na sa tapat. Ito ulit agad ang bewang ko. Why? Are you afraid you will give in? Pangaasar nito. Gigil akong pumikit ngunit pagmulat ko nasa tapat na kami ng pinto. Siya nagbukas nun at tinangay ako papunta sa loob. Dinig ko pa ang pagpihit nito sa lock kung kaya matalim ko siyang tiningnan. So, shall we start? Mahinang bulong ito bago ko mahinang sinandal sa pinto. What? I am not crazy to spread my legs again for you, Andre. Galit na sigaw ko. Ngunit imbes magalit yata, tumaas ang kilay niya. Mahinang hinawing ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ko. May I remind you again why you are here? Malamig niyang tanong na nakapagpahina sa tuhod ko. You're here to warm my bed, sweetie. I hope you know that. Bulong ito sa akin. Ngumisi ito na wala na ako masabi at di nagdalawang isip na sakupin ang labi ko. Marahas ko siyang tinulak matapos ang ginawa nito. Agad ko rin pinunasan labi ko at masama siyang tiningnan. How dare you? He smirked coolly and even pouted a little. Ano bang mali sa ginawa ko? Ganoon naman talagang gusto ko, Miss Dimasubil. This is a part of your work description. Mas malala pa nga dyan ang inaasahan kong gagawin mo. Napaiwas ako ng tingin at naikuyam ang kamao. Oo nga pala't na isang lakong kaluluwa ko sa isang kampo ni Satanas. At ganyan wala akong magagawa kundi makipaglaro sa apoy. Napabuntong hininga ako bago siya muling hinarap. I know, Master. So, what do you want me to do? Magtanggal ng suot? Malamig kong tanong. Parahan kong binaba ang strap ng damit ko na ikinadilim ng tingin nito. Stop! He voiced out. Napailing to at walang pasabing tinaas ang strap ng damit ko. It's too early, sweetie. The sun is still up. Bulong nito bago ngumisi. Umawang ang labi ko at di siya makapaniwalang tiningnan. Totoo bang tumatanggi siya? Ngunit mas netigilan ako sa sunod nitong sinabi. Fix yourself. We will have lunch as a family. Biglang dagdag nito na walang pasabi at umalis na ng kwarto. Halos matumba ako sa pangihina matapos niyang tumalikod. Anong sabi niya? Bulong na tanong ko sa sarili. As a family, is he kidding me? Nang mahimasmasan agad kong iniayos ang sarili. Para kay Addie, ang lahat ng to kahit alam kong kahinaan at paglaban ay walang lugar dito. Agad kong inihanda ang ngiti ko. Natapos niyang tumalikod. Anong sabi niya? Nang marinig ko ang boses ni Addie, nasa labas to at kaharap si Andre na mukhang naaaliw sa kanya. Really? So you want a truck? How big? I will buy you one. Pangako pa nito. A big one, Daddy. And teach me how to drive. Masiglang sagot nito bago tumalon-talon. Napailing ako at agad pinigilan si Addie. You're too young to drive a car, baby. Wait till you grow old. It's okay. I will teach him. Putol ni Andre sa mga sasabihin ko. Maybe we can start tomorrow, kiddo? Pali nito sa bata. Kumawala sa kamay ko si Addie at agad na nagpabuhat sa lalaking tinamaan na magaling. Hindi ako nito nilingon or binati man lamang na siyang kinahapdi ng puso ko. Daddy, why don't we try later? I will watch you drive. Suggestion nito. Bahagyang tumawa si Andre bago siya lumingon sa hagdanan at iniwan akong nakatulala. Parang minartilyo ang puso ko na talagang hindi ako pinansin ni Addie kahit na nasa harap nga lamang ako. Naiintindihan ko naman na masaya ito sa ama pero nang nakalimutan ako nito bigla, namimigat ang damdamin ko kaya't pilit kong sinumunod sa kanila. Diretso sa ng kusina kung kaya't tahimik akong sumunod. So many food, Daddy. Can I taste this all? Si Addie na nagpababa na at agad umupo sa isang upuan. Of course, they're all yours. Ani Andre pagkatapos umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Addie. Napairap ako na wala sa oras. Tahimik lang na umupo sa kabilang upuan. Napakalayo ni Addie sa tabi ko at alam ko, imposible ko siyang masikaso kung sobrang dapat itong mesa. Napatitig ako sa mga kamay ni Andre at sinundan ng tingin ang mga iyon matapos makitang pinagsandok niya ng kanin si Addie. Thank you, Daddy. Give Mama some too. Biglang sagot nito. Namilog ang mata ko at natuwa na sa wakas. Naalala na nitong kasama niya ako. Yun nga lang, hindi ako natutuwa sa request nito. Please, Daddy. It seems like Mama is upset. Ngumuso to at bahagyang nagako.
Mas lalo yatang namilog ang mata ko at kunwaring nagsimula na lang sa pagsandok ng pagkain. Lalo ko na-offend matapos marinig ang mahinang halakak ni Andre. Nakaka-insulto. You see? Your mama is good enough to get her own food. She doesn't need a man. Sarkastikong bigkas nito na ikinalito ko. Sumimangot pa ito at kalaunan, finokos ang pagpapakain kay Adi. Pinagkibit balikat ko at sinubukang hindi pansinin. Hindi rin ako umaasa na magiging sweet, lalo na't noon pa may ganyan na kasama ang ugali ni Andre. What about my grandpa? Where is he? Mama said I will meet him now. Inosenteng tanong ni Adi. Kita ko na wala ang ngiti sa labi ni Andre at napaiwas ang tingin. Let's just say that he is busy, buddy. Don't worry, you will meet him soon. Ewan ko lang kung ako lang, ngunit nang ibabaw ang kalamigan sa boses niya at tila ayaw pag-usapan ng matanda. Dahil doon umikot ang tingin ko sa paligid at pilit na hinahanap kahit anino man lamang nito. Ang kaso, wala. Malinis ang paligid at walang bakas ng matandang Montero. Okay, but I still have one more question. Daddy, seryosong saad ng bata. Imbes na sa paligid, nakuha ni Adi ang atensyon ko. Nahuli ko na para sa akin ang tingin nito at tila may iniisip. What is it? You want another car? A toy? Surely I will give you more of those. Tell me your question, honestly, so I would know what I will do. This is a serious matter, Daddy. Seryoso pa rin sagot ni Adi. Ayoko man na tuluyan akong natigil sa pagnguya. Pinaglipat-lipat sa dalawa ang tingin ko. Seriously, okay, I will listen very carefully. Pagkaraan, bahagya itong nalungkot. Does my mama stay here by my side? Tanong nito na nakapagpatigil kay Andre. Why? Kinilig ni Adi ang muka at mabilis akong sinulyapan. Cause I don't want to be away from my mama. Can you please let her stay too? Please, Daddy, don't push mama away. Malungkot na pakiusap ni Adi. Di ko na alam paano pa magsasalita. Nagawa kong sulipan si Andre ngunit ang tingin ko ay na kay Adi. Di ko mabasa ang reaksyon niya ngunit kita ko ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Kala ko naman dito na siya mananatili ngunit mukhang iba ang desisyon nito. Sa tagal ng sagot nito, nagsalubong na ang kilay ni Adi at napatayo na. If you won't let my mama be with me, then we're leaving. Of course, she will leave here too. She'll be with you. Wala naman akong sinabing hindi siya dito mananatili. Agap nito sa balak ni Adi. Kumibit balikat to pagkatapos binigyan ako ng kindat na kinakunot ng noo ko. Hindi ko alam kung anong binabalak ni Adi, ngunit natutuwa akong hindi naman pala ako nito inabandona, hindi gaya kanina. I have lots of rules, Daddy. I hope you know that just because I said I like it there doesn't mean we're completely good. There is more you need to comply with before we're finally okay? Seryosong saad ni Adi na pareho naming kinagulat. Ni Andre, anong pinagsasabi mo, anak? Naguguluhan kong tanong sa kanya. It's not you, Mama. It's Daddy. He needs to promise me things and if he forgets to do them, I will never accept him as my father. Tila simpleng bagay na sagot nito. Di ko alam sa nagmanang anak ko, ngunit napangisi ako. Maybe because Adi wants security that Andre will never forsake us. Marahang nilapag ni Andre ang kutsara sa plato at tinarap ng mabuti si Adi. Seryosong tiningnan na hindi naman kinatinag ng anak ko. What is it, buddy? I'm all in. Anito. Kiniling pa ni Adi ang mukha niya, tinitigan din ng ama. You were away for so many years and when you came back, I saw that you didn't like my mama and I hate you for that. Malamig nitong panimula. But since we're here and we will live here, I just want to make sure you not hurt my mama. No scratch, no wound. Di ako paniwalang narinig ko yun sa 5 taong gulang lang. Di ko alam na ganun to mag-isip. I know that he's clever but I didn't know he could point things like this out. I want you to promise that you will treat my mama right because if not, I will reject you as my father. I saw how Andrew's eyes squinted. Am I that devil into your eyes? Di ba kapaniwalang tanong nito? Ngunit nagulat ako matapos siyang kunutan ng noo ni Adi. That's not the answer that I want to hear, Daddy. Just tell me right away after you make up your mind. Don't worry, I'll watch you closely. Dagdag pa ng bata. Napakarap ako matapos akong lapitan at pilitin hilahin patayo. Mama, let's go to my room. Ha? Sandali lang naman, anak. Pigil ko sa kanya, ngunit wala ako nagawa matapos ako nitong hilahin. Sinulyapan ko na lang si Andre na nakayoko at sapo ang noo niya. Taste that, Andre? Nahinang bulong ko.
Walang duda anak nga niya si Adi. Hindi makakilos mula sa kinaupuan. Dumiretso kami ni Adi sa kwarto niya at pagdating doon, tahimik kinuha ang laroang sasakyan. Di naman ginalaw at tinitigan lang. Maliit ako napanguso matapos makita. Tila malalim ang iniisip nito. Am I a bad boy, Mama? Ang bad ko po ba kay Daddy? Malungkot nitong tanong. Napabuntong hininga ko at agad siyang kinabig para mahaplos ang mukha niya. Marahan ko pang hinagka ng noon nito. Kapag gantong mabigat ang pakiramdam ni Adi, maging ako rin nalulungkot. There's nothing wrong about saying what you want, but I think it's not appropriate to force someone to do what you want. Ganito na lang, hayaan natin ang daddy mong magkusa sa mga gusto ko. Kapag walang development, nasa sayo kung gusto mong umalis tayo rito o mananatili. Pilit akong ngumiti sa kanya pagkatapos sabihin yon upang gumaan ang pakiramdam niya. Pero ayoko pong umalis sa tabi ni daddy. Mahinang amin ito. Then we won't, baby. We won't because you are his only son. Ngayon na pag-isip ko na karapatan ni Ading makasamang ama niya. Karapatan niya magkaroon ng kumpletong pamilya at kahit alam kong ako magdurusa sa huli, pipilitin kong mabuo ang anak ko. Sinubukan kong pagaanin ang kapaligiran pagkatapos ng usapan. Mabuti na lang bumalik ang sigla niya. Natuwa sa mga sasakyan at halos pagod sa kalalaro. Pagdating nga lang ng dinner, ayaw niya nang bumaba para kumain. Dinalhan na lang kami ni Yaya Karen ng pagkain sa kwarto. Ewan ko rin kay Andre at di naman to nagpakita o sinilip man lamang kami sa kwarto. Mama, are you gonna sleep here or what? Kuryosong tanong nito. Hintayin muna kitang matulog tas pupunta na rin ako sa kwarto ko pag sasinungaling ko. Wala naman akong sariling kwarto. To Daddy's room? Kiss him goodnight for me. That's my apology for him, okay Mama? Request ba nito? Namutla ang pisngi ko at ang isipin na ako mismong hahagan kay Andre, di ko maiwasang mahiya. Kung pwede nga lang hindi ko na siya titingnan, gagawin ko. Tamango na lang ako kay Adi kahit ba alam ko naman na hindi ko gagawin yon. Matyaga ako siyang binantayan hanggang makatulog ito bago ko nagpa siyang umalis na sa kwarto. Kaya lang nagsimulang mamawis ang noo ko at dambahin ng daga ang puso ko sa kaba. Kung kanina kapakanan ni Adi ang iniisip ko, ngayon para naman sa sarili ko. Alam ko ang likaw ng isip ni Andre at alam ko kung ano siya sa kama. Kung pwedeng wag nang tumuloy sa master's bedroom, ginawa ko na. Kaso nakabang to sa pintuan. Prenteng nakasandal sa hamba habang nakahalok kip-kip. Tumikim ako at sinubukan dire-diretso sa loob ng kwarto, ngunit nagawa niyang pigilan ang braso ko. Inaantok na ako, Andre. Sinubukan kong bawiin ang braso ko, ngunit di naman ako nagwagi. We will sleep later. But for now, gusto kong hagkan ng sweetie ko na mamaos na bulong nito. Kahit bahagya ako nadala sa boses niya, pilit kong kinunot ang noo, tinaasan siya ng kilay. Wala akong panlaban sa kanya kundi katarayan. Anong hahagkan? Bakit kita bibigyan ng ganon? Alam kong parte ng trabaho ko ang hagkan siya, but I won't do any first move. Hindi ko ginustong sitwasyon kahit walang dahilan para hagkan siya. Marahan niyang akong nilapit sa katawan niya. Halos ikulong ako sa mga braso niya habang ito nananatiling nakasandal sa hamba. Nasaan ang hagkan ko? Didn't Andre give me a good night kiss? I want my good night kiss now, sweetie. Mas baos na bigkas niya. I heard it. Don't deny it, sweetie. Pinatong niya ang noo sa gilid ng mukha ko, sanhi para madama ang mainit niyang hininga sa tenga ko. Bigyan mo lang ako ng good night kiss so we can jump to bed quickly. Ngumisi ito na kinasingkit ng mga mata ko.